Narinig naman ni Tomas ang lahat ng pinag-usapan nila Andres at Greg. Nalulungkot siya nito para kay Andres nung narinig niya na patay na si John at naaawa din siya dahil alam niya ang sakripisyo ni Andres para lamang mahanap si John. Hindi alam ni Andres kung ano ang kanyang gagawin kung sasabihin ba niya kay Apo na patay na si John. Nakita naman ni Tomas na nalulungkot si Andres kaya lumabas siya ng bahay para lapitan nito si Andres. Sinabihan niya si Andres. Narinig niya kasi silang nag-uusap ni contractor tungkol kay John at tumingin siya nito ng sorry nung narinig niya ito. Napadaan lang talaga siya kaya narinig niya yon pero hindi naman niya sinasadya. Pero alam niya, ang swerte nga ng kanyang kapatid sa kanya. Kung siya nga lang, sana si Andres na lang ang naging kuya niya. Napatanong si Andres kay Tomas kung bakit may kapatid rin ba siya. Ang sagot ni Tomas, oo mas matanda pa sa kanya pero hindi lang sila dikit na kanyang kuya at ayaw naman niya i-push ang kanyang sarili sa kanyang kuya. Noong nakaraan pumunta siya sa kanyang kuya, akala nito hututan niya ito ng pera. Hindi na rin naman niya masisi kasi syempre gago din siya. Kaya mas lalo humahanga si Tomas kay Andres nung nalaman niya na tungkol sa kapatid nito. Kunti na lang yung mga kagaya ni Andres sa mundo na ito. Nasabi naman ni GB kay Greg na malapit ng marine statement si Max. Nakahanap ito ng koneksyon at masaya siya nito para kay Max pero gusto rin niya matulad ni Max. Baka kaya nila itong magawa ng paraan. Nabanggit ni General Novilla noon na kaya niyang lakarin. May naipon na siyang pera. Gawan nila ito ng paraan. Sinabihan ni Greg si GB na hindi ganon kadali. Alam ni Greg na gusto itong gawin ni GB para sa kanyang ama pero habaan lang niya ang kanyang pasensya. Ang sabi ni GB, mahina na ang kanyang ama at isa pa, kailan pa? Nauubusan na siya ng oras. Ang sabi ni Greg, nawawalan ng oras. Bata pa siya. Hintayin lang niya. Kung para sa kanya talaga yon, darating din ito. Samantala, nalaman na nga ng leader ng mga Raijins na hindi lang silang humahabol ngayon kay Kinchili, kaya kinakailangan na nilang mapatay si Kinchili at papatayin din nilang lahat ang humahabol ngayon kay Kinchili. Dapat silang lang ang makapatay kay Kinchili. Balik tayo sa Pilipinas. Pagkatapos dalhin ni Miguel ang kanyang mag-ina sa ligtas na lugar, tinawagan niya si Edward para magkita sila nito dahil ibibigay na niya ang pera at handa na rin siyang makipagpatayan sa kanila. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa incognito.